Ang pagsusumikap ni Bharadvaja Rishi para sa kaalamang Vedic. Noong unang panahon na isang dakilang pantas na nagngangalang Bharadvaja Rishi. Siya ay may matinding hangaring matutunan ang kaalaman ng mga Vedas. Subalit, batid niyang limitado ang buhay ng tao sa 100 taon lamang. Upang makamit ang kanyang layunin, siya ay nag-alay ng mahigpit na pagdarasal upang mapasaya si Panginoong Indra. Sa kanyang kasiyahan sa debosyon ni Bharadvaja, nagpakita si Indra sa kanya. Sinabi ng pantas, "Bigyan mo po ako ng dagdag na 100 taon upang matapos ko po ang pag-aaral ng 3 Veda." Pinagbigyan ni Indra ang kanyang hiling at sinabi, "Tatatsu, mangyari nawa." Patuloy na nag-aral si Bharadvaja nang walang kapaguran. Nang dumating muli ang katapusan ng kanyang pinalawig na buhay, muling nanalangin si Bharadvaja kay Indra para sa isa pang buhay na isa pang 100 taon. Muli siyang pinagbigyan ni Indra. 5 beses na inulit ang siglong ito na nagpapahaba ng buhay ni Bharadvaja sa bawat pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa muling paghingi ni Bharadvaja na pahabain ang kanyang buhay, nagpasya si Indra na bigyan siya ng mahalagang aral. Binanggit ni Indra ang 3 salita, Bu, Buba at Sva, at lumikha ng 3 malalaking bundok. Inakala ni Bharadvaja na ang mga bundok ay sumisimbolo ng kanyang natutunan sa 3 Veda. Sa kanyang pagkagulat, kumuha si Indra ng isang dakot na lupa mula sa bawat bundok at sinabi, "Ito lamang ang iyong natutunan mula sa 3 Veda. Ang natitirang bahagi ay hindi mo pa nalalaman. Kailangan mo pa ng napakaraming buhay upang ganap na maunawaan ang buong Veda." Nabigla si Bharadvaja nang maunawaan niyang kahit 5 beses na siyang humiling ng pinalawig ang kanyang buhay, bahagya pa lamang niyang nauunawaan ang kalaman ng Veda. Tinanong niya si Indra kung anong dapat niyang gawin. Tumugon si Indra, "Walang hanggan ang mga Veda. Tanging si Panginoong Vishnu lamang ang ganap na nakakaalam ng mga ito. Ang pinakamainam na gawin mo ay unawain ang layunin ng mga Veda. Ang layunin ng lahat ng Veda ay si Panginoong Hari. Magnilay sa Kanya at matupad ang layunin ang lahat ng Veda." Sinunod ni Bharadvaja ang payo ni Indra at nagtungo sa Matpali, isang lugar sa Andhra Pradesh. Doon nilinis niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagligo sa ilog Krishna at nagmeditasyon kay Panginoong Narasimha. Sa kanyang kasiyahan, sa taimtim na panalangin ni Bharadvaja, nagpakita si Panginoong Narasimha at pinagkalooban siya ng tirahan sa Vaikunta. Ang lawak ng mga kasulatan ng Veda ay hindi maaaring ganap na maunawaan ng sino man. Ang layunin ng lahat ng Veda ay ang maunawaan ang kataas-taasang Panginoon. Pinatunayan ito ni Krishna sa Bhagavad Gita. Sa pamamagitan ng lahat ng Veda, ako ang dapat makilala. Sa pag-unawa sa kataas-taasang Panginoon, ay dumadaan sa kanyang habag. Kahit pa alam ng isang tao ang lahat ng Veda, sa biyaya lamang ng Panginoon nakakamit ang tunay na pangunawa. Ang kwento ni Bharadvaja Rishi ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtutok sa tunay na layunin ng mga Veda.
ang makilala ang kataas-taasang Panginoon. Habang mahalaga ang karunungan at pagbibigkas, ang mga ito ay mga paraan lamang, hindi ang mismong layunin. Ang tunay na espiritual na katuparan ay nagmumula sa debosyon at pag-unawa. Pangunahing tema ng mga Veda, na walang iba kundi ang kataas-taasang Panginoon. Siya lamang ang nagbibigay ng awa sa atin upang makamit natin na maunawaan ang mga napapaloob sa mga Veda. Ang lahat ng layunin ng Veda ay si Panginoong Hari, magnilay sa Kanya at matupad ang layunin ng Veda na nagtuturo ng